Hi everyone! Today, pag-uusapan natin ng isang mainit at controversial na issue, ang plano ng Pilipinas na ibalik ang death penalty. Kahit na may kasunduan na tayong pinirmahan noon na nagsasabing never again. Oo, tama ang narinig mo. May treaty tayong nilagdaan na forever nang tinanggal ang death penalty. So the big question is, pwede pa ba talagang itong ibalik? Or magiging paglabag ba ito sa batas natin at sa salita natin sa buong mundo? Let's break it down. Imagine this, noong 2007 ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asia na nagsabing tama na, ayaw na naming pumatay gamit ang batas. We signed the second optional protocol to the ICCPR, a powerful promise to abolish the death penalty permanently. Pero ngayon, may usap-usapang ibabalik ito. Tanong, paano na yung pinirmahan nating kasunduan? Sa ilalim ng treaty na ito, nakasaad sa Article 1, no one within the jurisdictions of a state party shall be executed. So, hindi lang ito simpleng kasulatan, pinirmahan, ni-ratify, at legal nating tinanggap bilang bahagi ng batas ng Pilipinas. At take note, walang reservation, walang exit clause, walang charot lang. This is a forever kind of promise. Sige, sabihin na natin na may bagong batas na ipapasa ang Congress na magbabalik ng death penalty. Legally possible ba? Technically, oo. Dahil pareho lang ang level ng batas at ng treaty natin. May tinatawag tayong last in time rule. Kung alin ang huling ipinasa, siya ang mananaig. Gaya ng sinabi sa kasong Gonzales versus Hecanova noong 1963. Pero teka, kahit legal, hindi ibig sabihin tama. Pag ginawa natin yan, sinisira natin ang Pacta Sunt Servanda, ang prinsipyo ng international law na nagsasabing ang kasunduan ay dapat tuparin. At ito pa ang twist, hindi natin pwedeng basta-basta bawiin ang treaty na ito. Sabi ng Vienna Conventions on the Law of Treaties, kung walang exit clause, hindi pwedeng mag-withdraw maliban na lang kung implied ito. And sa kaso ng second optional protocol, wala talaga. This treaty is designed to be forever. Hindi siya gaya ng relationship mo sa FB na may option kang mag-unfriend. Kapag binali natin ang salita natin, ito ang posibleng consequences. Maaring sumbatan tayo ng UN Human Rights Committee. Hindi na tayo pagkakatiwalaan sa extradition agreement. At baka mag-suffer pa tayo diplomatically. Sa madaling salita, we go from being a role model nation to a rogue state in the eyes of the world. Ngayon, let's set aside the legal terms and ask, ano ba talaga ang klaseng bansa ang gusto natin maging? Justice ba talaga ang layunin natin? O gumaganti lang tayo sa galit o takot? Paano kung may taong inosente na mapatawan ng kamatayan? Let's not forget that death penalty doesn't guarantee peace. It guarantees permanent consequences. Ang pagbabalik ng death penalty, hindi lang yan policy shift. Isa yan test of our values. We will choose fear over justice, convenience over principle, o paninindigan natin ang pangakong di na mababalik sa ganitong klaseng parusa. Let's be the kind of nation that stands by its word, kahit mahirap, kahit unpopular, because justice is not about revenge. It's about dignity, integrity, and life. Maraming salamat. Let's give these conversations alive. Like, comment, and share kung may natutunan kayo. Hanggang sa muli, this is JM. And again, I will always be your law companion.